Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Mari po ba tayong tumayo? At batiin po natin ang ating katabi ng isang mapagpalang araw, kapatid. Even po sa ating FB Live, magandang umaga po. Maaring pa-like and share na rin po ng ating FB Live para po makarating pa din po sa iba at makapanood po ng salita ng Panginoon. At muli, tayo po ipangunguna ng worship team para po sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Amen. As we begin po, let me read this verse in Romans 15:13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Isang malakas na palakpak po sa ating Panginoon na may pasasalamat. Amen. And let us acknowledge the presence of God and set aside any distraction from weak. Hallelujah. Open our hearts, Jesus. At sa araw na to, naniniwala ako, today is a new opportunity to encounter the Lord. Amen po ba? Amen. Let us prepare to lift our voices, our hearts, our mind in worship to Jesus. He will delight in our praise. All it takes is one moment, and just one touch from you, yes, Jesus. Put aside all distractions, 'cause I came for you, we came for you. 'Cause I need more. You more than ever. Nothing else satisfies. All my life. All my life I surrender. 'Cause we came for you. I came for you. Come on, tell Him. 'Cause I came for you. 'Cause I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. 'Cause we desire an encounter once again. Send your fire. Your fire. Release your power, so we'll never be the same. 'Cause we desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy My heart is open. I am ready for you. I am ready for you. Jesus, Jesus. take me deeper. 'Cause I came for you. 'Cause I came for you. Ikaw ang pinunta namin dito, Panginoon. Oh, I came for you. 'Cause I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. So we desire an encounter once again.
isang malakas po na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Sige po, i-welcome po natin ang ating mga kapatid as we continue to gather His name. Please free to walking around po. No, iparamdam po natin sa kanila na masaya po tayo na nandito sila. Amen. Habang nag-aawitan po tayo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Jesus, you came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I live to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift the name, no other name. We live on high, no other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. No other name we live on high. No other name but the name of Jesus. No other name we magnify. No other name but the name of Jesus. You came from heaven to earth. Sabay-sabay po tayo. Amen. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift the name. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. I said to you, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name. No other name. We live on high. No other name but the name of Jesus. Hallelujah! Praise you, Jesus! Amen. Let us rejoice, for the Lord is always good and endures forever. Amen. Hey! Hey, hey, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, woo! In the Lord always. And again I say, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Come on, sing together. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. So good to me, yeah. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Come on, shout! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, declare it. Yes, you are good.
'Cause Lord, you are good. So good to me, yeah. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. While we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, 'cause you are good. We worship you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you for your goodness, Panginoon. Sa amin, as we worship you, Jesus, patuloy po kaming nakikiisa sa pagsamba ng langit. Habang ang mga anghel, Panginoon, ay sumisigaw that you are holy, kami rin po na mga nilikha mo, Panginoon, ay sisigaw na ikaw ay banal, Panginoon. Holy, holy, holy forever, Jesus. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, to sing the song of ages to the Lamb. Is your name? Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Jesus. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, holy. All creation cries, holy, holy. You are lifted high, holy, holy forever. 'Cause if you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the
lifted high. Holy, holy forever. Hindi namin nagbabagong Diyos. You will always be, always be. Holy, holy forever. You will always be. You will always be. Holy, holy forever. It's the name above all names. No other name like Jesus. Just the name of Jesus. Oh, wonderful, powerful name of Jesus. Highest name of Jesus. Worship you, Jesus. We are not defeated. We are not defeated. In the name of Jesus. The word of God says in Luke 10:19, I have given you authority to overcome all the power of the enemy. And the enemy is defeated. And we declare victory upon victory. And we receive breakthrough upon breakthrough. Can we shout Jesus reigns? Jesus reigns! Jesus reigns! Holy Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na pinagkakautangan namin. Diyos, salamat po sa umagang to. Kami po'y mababang lumulod sa iyo. Ang aming kaluluwa ay magpupuri sa iyo. Ang aming espiritu, O Diyos, ay tanggapin mo. Hayaan mo humingi kami ng tawad sa iyo, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga nagagawang kasalanan, O Diyos. Diyos na pinagkakautangan ng aming pananampalataya, na nagpapatibay sa amin, na nagpapalakas sa amin. Diyos, ang lahat ng kalwalatian at ang kadakilaan ay tanging sa iyo lamang. Ito'y walang makakaagaw, ito'y walang makakakuha. Diyos, sa iyong kalalagayan o ngayon, O Diyos, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos, na mga anghel dyan sa kataas-taasan, O Diyos. Sa iyong trono ng kaluwalhatian, O Diyos, purihin ka. Dakilain ka, O Diyos, ang pangalan mong banal. Diyos, kami lumalapit sa iyo at dumudulog, O Diyos. Humihingi po kami ng tulong. Tulungan mo kami sa araw na to, O Diyos. Patuloy niyong palakasin ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos. Patuloy niyo kami pagkalooban ng inyong Santong Espiritu upang makita namin ang kabutihan mo. Upang maranasan namin kung gaano kakabuti sa amin. Sa kabila ng kami, O Diyos, ay lagi nagkakamali sa iyo. Nagpapakumbaba kami, O Diyos. Lumalapit kami sa iyo, sa iyong presensya, O Diyos.
Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagkakalooban lahat ng ito, Diyos. Ang lahat ng kapurihan, kalwalatian, at ang kadakilaan ay tanging sa iyo lamang. Salamat po, Ama. Salamat po, Jesus. Salamat po sa inyong Santong Espiritu. O, pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. O Diyos, luwalatingin ka, luwalatingin ka. Purihin ka. Salamat po sa tanging pangalan Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Marcos 11, verse 20 to 30. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya't kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tignan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ang mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo, natanggap na ninyo iyon, at na matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo nagpapatawad, hindi rin kayo papatawarin ng inyong Ama na nasa langit. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patio ng templo. Nilapitan ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, ano ang karapatan mong gumawa ng bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagat si Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo sa Diyos, ba o sa mga tao? Pagpalain po ang salita ng Diyos. Please be seated. Thank you, Judah. Parang nakita ba si Judah habang binabasa? Kung meron tayong Ronnie, the gentle giant, meron tayong Judah, small but terrible. Okay? So let's talk about living under an open heaven with divine authority. There is a condition. Paborito natin ang talagang maranasan ang bukas na langit, tama? Pwede bang makita ang kamay ng mga gustong makaranas ng bukas na langit? Praise the Lord, no? Talagang makita mo siya at ma-enjoy mo kasi meron sa Biblia eh. Hindi kasi naniwala, no? Hindi natin yan kaya. Sabi niya ganun, hindi dadating ang pagpapala. Kaso nung dumating, na-stampede siya. Sabi sa kanya, ito po ay isang lingkod ng Diyos. Makikita mo, kaya lang di mo siya mararanasan. Tama? So, ang gusto natin ay makita natin at maranasan. Tama? Alright. So, for those who are tuning in online, thank you so much. We would like to welcome you, no, in behalf of Living Word Tunasan. And also, here with us, ang aming pong kuya, nag-iisang kuya sa MCA. Magkaibigan po kami 11 years ago. Let's welcome Brother Julius. Kaya. Anang talagang pag pumasok na ako, wala po yung humpay. Kumusta ka na, Pastora? No, kumusta ka na, teacher? Yan ang mga naghahatid sa amin, napakasipag, nakamanggagawa sa Panginoon. At nagkataon po kasi,
As Tuesday, no, it was the birthday of our friend. Tapos nag-video call kami sa aming ninong at ninang. Tapos ikinumit, sabi niya pupunta kami dyan. So nagulat kami kasi sinabihan siya ng aming ninong. Ngayon siya yung namroblema. Sabi niya, saan ko makikita si Pastora Luna? And we praise the Lord for his life. Thank you, Kuya Bong. Ay, Kuya Julius. Hello, Ninong Bong. Now, there is a condition for us, no? Kasi sabi, naniniwala, may mga mananampalataya, naniniwala sila ng mga pangako ng Panginoon. Tama? Maraming pangako ng Panginoon sa Biblia. Kaya, pag binasa mo siya, pinagnilay-nilayan at in-apply, mararanasan mo siya. Kasi yung iba nagsasabi, ano nga ba yung pangako ng Lord sa ganitong aklat o sa ganitong senaryo? Na may mga ganon. But the thing is, are we using it? Are we enjoying it? Are we seeking it? No, sabi natin, Lord, gusto namin ng bukas na langit at maraming sinasaad sa Biblia ng pagbukas ng langit. Ginawa pong dissertation ang pangyayari sa buhay ni Stephen, no, na nakakita ng bukas na langit. Pero he is about to stone to death. So, wag naman yung naisip mo, Lord, hindi literal na pagkamatay, hindi literal na you are to be put in a danger. Hindi. Yung even in our spiritual life, na minsan sinasabi nila, kasi papatayin na nun si Stephen sa pamamagitan ng pagbato. Hindi naman, wala na pong ganong persecution ngayon. Yung binabato dahil sa pananampalataya, spiritual mayroon. No? Dying spiritual. Kung kailang dying ka na, tsaka mo sinasabi, Lord, pwede ko bang maranasan yung naranasan ni Stephen na bukas na langit? Sasabihin ni Lord, anak, si Stephen ipinaglaban yung gawain. Ikaw, nung nakaluwag-luwag ka na, nakalimutan mo ko, tas ngayon naaalala mo yung bukas na langit. Tama? Minsan kung kailan, no, parang nasa bingit, ayun. Thank you, Lord, I find the right word. Nasa bingit na ng kamatayan, tsaka nagsasabi, Lord, gusto kitang makilala. Lord, gusto kitang paglingkuran. Anong klaseng drama yun? Baka ultimo sa Korean novela, binabanggit mo pa lang, alam na yan. Ay, alam na namin yung drama niya ni Luna. Ganyan niya, pag may sakit lahat, kayang ipangako. Lord, yung tithes ko po, hindi lang 10%, gagawin kong 12%. Hindi mo pa nga naranasan yung 10. Yung sinabi po sa Malakay 3:10, yan ang mangyayari. Kaya malakas ang loob mo. Malakas ang loob na magdideklara ng open heaven experience. Malakas ang loob na magdideklara ka ng breakthrough. Bakit? You know your authority. Pakisabi nga spiritual authority. That's why walking in spiritual authority is very important as we take an open heaven. Pero ang sabi doon, ano nga po ba? Kung susi po ang ating pananampalataya, ano ngayon ito sa atin? Shall we lift our hands? Pwede bang itaas natin ang ating dalawang kamay, simbolo ng ating pagpapakumbaba at pag-surrender, pagsuko sa Panginoon. Even for those who are tuning in online, nasaan ka man kapatid, alam na alam ni Lord ang laman ng puso mo. Alam na alam ni Lord ang ninanais ng iyong puso. Ama, habang nakataas ang aming mga kamay, kami po ay nagpapakumbaba. Kapatawaran, O Diyos, ang isinisigaw ng aming mga puso. Sa iyong kabanalan, sa karangalan mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, at sa kadakilaan ng iyong pangalan, Ama, pakalinisin niyo po kami. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita that you are here. Thank you for visiting us.
Thank you for giving us your beautiful presence. Thank you for visiting our hearts. Thank you for visiting us with such power. Father, we declare an open heaven. Enable our hearts to surrender unto you. Enable our soul to worship you, to praise you, to adore you, to magnify you. Salamat Amang Banal, ngayong umaga, O Diyos, kami po ay nagtitiwala sa isang bukas na langit. Salamat po, O Diyos, na padadaluyin po ninyo ang iyong banal na presensya sa kalagitnaan. And as far as your word is concerned, Lord, gamitin po lamang ninyo ang inyong abang lingkod. Salamat po, maihayag ang pinakamainaw mong salita na nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay ng pagtuturo, nagbibigay po, Panginoon, ng kalakasan, kagalingan sa aming mga pusong napapanglaw, sa aming mga kaluluwa at espiritu na nanghihina. Salamat, Ama, nagagamitin mo ang buhay ng bawat isa mightily. Thank you, wonderful Lord, for your beautiful touch. We declared a beautiful thing that will happen this morning. Thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Number 1. Sige po, palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. Let's take a look at ano daw? Cellphone ka. Sa'yo na lang. Understand the reality of an open heaven. Sabi natin kanina, sinong naniniwala na ang langit ay maaaring buksan ng Panginoon? Sabi natin, tayo po. Tama? Now, what is the reality? Ano ang sinasaad? Actually, sabi nun, heaven is not closed, hindi siya sarado para sa mga anak ng Panginoon. Jesus has already torn the veil. Naalala niyo po, when, anak please, next slide. When he was on the cross, ayan, sa Matthew 27, di ba? Nung siya po ay nakapako sa krus, kanan, magnanakaw, kaliwa, magnanakaw. Siya po ay nasa gitna. Akala ni Satanas, siya ay nanalo. Pero nagulat siya. When the curtains, no, yung kurtina doon sa templo ay nahati, nayanig ang lupa. Tama? That time, that very moment, the heaven opens. So, ibig sabihin, mga kapatid, from the time being na talagang tayo ay iniligtas ng Panginoon, meron ng nakalaang bukas na langit. Pakisabi nga sa katabi mo, kapatid, ang langit ay nakalaan sa iyo upang buksan. Praise the Lord. No? Imagine, sinong nagbukas? Anong dahilan ng pagbubukas? Basta, all we have to do is to assure, no, that our name is written on the book of life. Diba? That we have a relationship with Christ, then and only then, the heaven is open. John 1:51, Jesus, sabi niya ganon, promised His disciples, they would see heaven open. Sabi niya, He then added, very truly I tell you, you will see heaven open and the angels of God ascending and descending, akaya't panaog, on the Son of Man. Sabi ko nung nabasa ko po ito, sabi ko, Lord, gusto ko po itong makita. Nung ako po ay nakakilala, na-associate po ako sa, ano po yun, panahon ng revival po, 1992. Okay? So, 1992, 90s, no? Sino po nakakilala dito panahon ng 90s? 90s. Thank you, Ate Chris. Balikan natin. 80s. 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 80s.
Praise the Lord. 70s. Ano po ba? Ah, si Kuya Willie, naitatwa ka agad. Okay, sabi nung talagang panahon ng revival, mga kapatid, nung ako po ay nakakilala. Kaya po, sabi ko nga, ang bait-bait ng Panginoon. Anak, pwede bang, Kuya Ron, pwede ba siyang pwede? Thank you. Salamat, anak. So sabi ko, Lord, gusto ko siyang maranasan on my 50th year ng aking pananampalataya. When I read this one, and then ako po ay nagtatanong sa aming, nung ako'y ay, thank you anak. God bless. Nung ako ay nakakilala, every Bible study po namin, ako po'y nagsusulat ng mga tanong. Ayan, no? Pag nagkita na kami ng Brother Arnold, ng aming Bible study leader, at saka ni Sister Juvie, yung ginamit sa akin ng Lord. So meron akong mga 3 hanggang 5 tanong. Tapos tuwan-tuwa sila, sabi niya, Laina, sabi niya, ibig sabihin talaga nagbabasa ka. Ibig sabihin talagang nagkaroon ka ng special na touch ng Panginoon. It's not about me. Okay? And then when I read this one, sabi ko, anong ibig sabihin nito? Yung talagang makikita mo panikpanaog. And then they introduced me to a book about angels. And then, from then on, my life has never been the same again. Bumibili po ako ng mga libro patungkol po sa mga angels. And then, nung ako po'y nagkaroon ng pagkakataon makapag-aral sa Bible School, meron kaming angelology. Lalo akong nagkaroon ng interest. And then, yung teacher ko, lalong lumalalim. And then, 1996. No, di ba? Sabi ko sa inyo po, mga 90s, panahon niya ng revival. I got a personal encounter of an open heaven. Literal, nakita, vision yan. Sorry I stand corrected. Kinorek ko yung sarili ko. It's a vision of an open heaven. Tapos, sabi ng Bishop Jerry Ambi, ako po yung naka-lay down. Sorry. Sige, mag-a-adjust ako anak. Sorry. And then sabi niya, basta I heard someone, tao po, sabi niya, itayo na natin si Ate Luna. Hindi pa po ako pastor, hindi ako nagpo-full time. 1997. Sabi niya, itayo nyo na si Ate Luna. Sabi ni Bishop Jerry Ambi, wag. Kasi nagmumuestra ko, I don't know, Ninong, no, alalang-alala yan ni Ninong Tata, na ako po'y talagang enjoy ko po. Tapos, nag-aaral na po ako nito, sabi ko, Lord, will you please allow me maranasan ko uli yung open heaven. Pero yung resulta na hinahanap ko, wala akong nilagay. Basta sabi ko lang, Dad, okay lang po ba? Gusto ko siyang maranas. Alam niyo po kahapon, God be the glory, graduation po ng mga PNP. Hearing yung testimony kasi Bishop LJ requested ng video of what the Beyond Success has done in the life of mga kapulisan. Tapos, pati yung prayer. Lumalabas po ako. Sabi ko kay Kuya Ron tsaka kay Kuya Leonard, anak, lumalabas ako kasi naiiyak ako. Mga kapatid, 2 buwan na tayo ay nagmi-minister sa mga kapulisan na almost magti-3 na yata. Kung narinig niyo po yung kanilang mga testimony, yung mga pasasalamat nila, talagang nakaka-bless. Tapos kahapon, habang nagsasalita sila mga pang-apat na, kasi lahat ng mga officers nila, yung mga master sergeant, nagsalita. Sabi ng Lord, anak, makinig ka.
No? Puro mga impromptu po yun lahat. But yesterday, sabi ko, Lord, salamat. Kapag may narinig ka, tandaan natin to mga kapatid, may narinig ka na isang kwento ng pagbabago ng buhay, anong mararamdaman mo? Ha? Anong mararamdaman? Kapatid, yun yung bukas na langit. Minsan ang iniisip nila yung bukas na langit, pagpapala, palagi tangibly na pagpapala. Bubuhos ang pagpapala. Lord, nasaan na yung pera? Ayun lang ba yung pagpapala? Kaya mga kapatid, please, we would like to encourage you. No, kahit mga isang beses lang. Isang beses lang, sulipin po natin ang ginagawa po tuwing Sabado from 8 a.m. to 10 a.m. And then sabi niya, the Lord reminded me, anak, di ba hindi ka marunong magluto? Sabi ko, opo, tanggap ko naman. He sent, no, sa mga kapatid na nagluluto. Oh, alam niyo po, sobra po. Kaya minsan pag in the middle of the night, yung nagigising ako or hindi pa ako tulog, ako'y nagninilay. Sabi ko, Lord, what happened the whole day? Lord, this is what happened. This is what we did. Kapatid, it's an open heaven. Minsan nagkakaroon tayo ng mga connotation ng open heaven pang sarili lang. Hindi po. Huwag mong isipin na kaya tayo binigyan ng Lord ng spiritual authority para sa atin lang. Hindi tayo para maging si Darna. Hindi tayo para maging si Superman. Ama, it's not about that. Eh, yung iba nga po hanap ng gagawin, nung may gagawin na sa ministry, wala pa rin. Ang open heaven, kapatid, yun nagkaroon ka ng revival. Yun nagkaroon ka ng transformation. Yung masayang-masaya ka, na teka lang, sabi dito, thank you anak, living under an open heaven means access to God's provision, to protection, and even power. Ang tanong, ready ka ba? Sabi natin, ganito sana mangyari, ganito, kasi noon kami ganito. Pero ano ka ba ngayon? Tama? Huwag mo nang ikumpara. Alam niyo po yung Isaiah, forget the former things. Hindi lang yung mga kapalpakan natin, the former days, the former years. Pati yung success, lagi ka namumuhay ka dun sa nakaraan. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, kapatid, 2025 na. Ha? Baka nakakalimutan. Let's take a look at the benefits of an open heaven. Sabi kanina, may provision. Pakisabi nga, provision. Tandaan natin, if it is God's will, it is His bill. 2010, when I learned this concept, sabi ko, Lord, ano na po ako nun? Full-time na. Sabi ko sa Lord, nung nag-yes ako sa iyo, ayokong maging burden ng church. Pero mauubos na po yung savings ko. 2010, nakapasok po ako sa Bible School. Nakapagturo, nabigyan tayo ng pagkakataon. 2010, the Lord reminded me kagabi, anak, 2010 of this same month, na-release yung pagpapala nyo ng family. Nagulat po, alam niyo po, mga video, nagulat. Sabi niya, mag-o-open ako ng account, sabi niya, kilala mo si ano? Si Lina. Kaano-ano mo yun? Sabi ko, ate ko po, may kakilala kang Lincoln, yung manager ng video. Kuya ko po. Anong trabaho mo? Ako unang tinanong, anong trabaho mo? Wala pa po ako sa Bible School, hindi pa po ako nagtatrabaho, nag-resign ako.
Sabi ko, I'm a pastor. Tawa? Taas noo, kahit kanin. Opo! Ay, nako, dati yun, pastor po ako. Sabi ko, I'm a pastor. Oh, really? Tapos alam niyo kasunod na tanong, saan galing yung pera niyo? Tatlo pala kami, magkakaiba kami ng oras at ng araw nung nag-open account ang aking mga... At ang nanay ko, ang tawag sa kanya, Doña Barbara. Sabi ko, Nay, ang sarap pakinggan. At least, alam niyo po, sabi ko, hindi ipinagkait. The Lord provide us this one. Nung sinabi ko sa Lord, kasi the Lord reminded me. Sabi niya, anak, remember, 2010 of this month, the blessing was released. Deuteronomy 28:12. Thank you, anak ko. Please, number 2. The Lord will open the heavens. Heavens. Pakisabi nga, heavens. The storehouse of His bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. Pakisabi, all the works of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. Wow! Sabi doon, no, yung provision ng Panginoon, kaya nga sabi niya, ang pagpapala ng Diyos ay walang halong kabalisahan. Noong mga former years, panahon ng high school ako, lalo na panahon ng college, talagang yung mga kuya ko, lalo na po yung panganay namin, sabi, alam niyo po, kumita talaga sa amin yung City Hall at saka yung Barangay Hall. Almost kada 3 months, kailangan namin ng tax, individual, yun? Yung sedula, kumikita talaga sa amin eh. Oh, kayo na naman. Oh, landrito na naman. Minsan, kinukuha ng kuya ko, 9 kami. Siyempre, 9 kami magkakapatid. Tapos plus 10 ang nanay. Sabi niya, noon na isa-isa. When they first recognized us, sabi niya, landrito kayo, ano kayo ni Silvino? Sabi ng kuya ko, opo. Ilan ang kailangan nyo? Sabi, siyam. Plus nanay ko, 10, isang banatan, no? Tapos isang bayaran ng kuya ko. May sukle, sabi ng kuya ko, keep the change. No. 12 lang yun. 12. But the thing is, kapatid, in the time of breakthrough, in the time of open heaven, sa Karabasyante, lahat ng prayer request na ayon sa kalooban ng Lord, tutugunin niya. And nanggigigil na po kayo niyan. Excited na kayo niyan. Lahat nga ng excited, pwede bang palakpakan si Lord? Ulitin ko po para makabawi yung hindi naka-amen. In the time ng breakthrough, in the time of open heaven, lahat ng panalangin na naaayon sa kalooban ng Diyos, tutugunin niya. Nagbibilang ako, September, October, November, Lord, we still have 3 months. At nanggigigil tayo. Nanggigigil ka na niyan. Excited ka na niyan. Ama, imagine a little child, a kid, na pag sinabing magpapasko na, walang mapagsidlan ng tuwa. Nay, kailan tayo bibili ng pamasko? Tama? No? Tay, kailan tayo bibili ng ganyan? Daddy Rod, kailan mo kami bibilan? O, di ba? There is provision when there is an open heaven. Second, there is favor. Pakisabi nga, favor. Pakisabi sa nasa kaliwa at nasa kanan, favor. See, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Favor na talagang kahit physical favor magkakaroon ka. Amen? Magugulat ka, no? Sabi, andalang ng biyahe, pero ikaw lagi kang nasa biyahe. Ama? That is favor. Parang akala mo walang galaw, pero totoo. Magugulat ka na lang.
Open heaven brings divine provision and favor. And God protect us. Pag sinabing favor, hindi, lagi na lang. Ewan ko bakit ba iniisip pag blessing, lagi na lang, pera. Wag naman, ha? Ginto din, sabi mo sa katabi mo. Ginto din, tama? The Lord protect us and elevate His people. Tama? I-elevate ka, ipopromote ka. When there is a breakthrough, when there is open heaven, when the righteous leads, there is protection, there is elevation. Even in spiritual life, desire mo, Lord, gusto kong lumago. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Tama? Gusto ko lang maglingkod. Yung lingkod mo, susulpot ka para kang kabuti. Dadating, hindi. Nagsabi, dadating, pero alas 12 na, hindi pa dumating. What are you waiting for? Nagsabi ka, ngayon, magbibigay ako ng tithes. Pero nakalimutan mo pa din. Tithes na ba? Tinawag na, let's welcome ang ating kapatid na mag-e-exhort. Di ka na mapakali, kanina lang ang saya-saya mo. Nagkakaroon ng allergy. Di mo alam kung anong, ang pantalon mo, 6 packet. Sino nakaranas ng pantalong 6 packet? Tama? Bata pa ako, gusto ko noon. Praise the Lord, binigyan ako ni Lord ng Kuya Daki. Sabi ko, Han, pwedeng bili mo ko niyan? Sabi niya, ano yun? Sabi ko, yung 6 packet, pangarap ko yan nung high school ako eh. Sabi ng mga kuya ko, pag nagpapabili ako sa kuya ko, sabi niya, lalo kang magmumukhang lalaki, Luz. Napaka-supportive, no? So, hindi nila ako binili, ayaw kasi nila ako magmukhang lalaki. Pero totoo, ayaw lang talaga. Tama? Sino dito ang maniniwala, yung naranasan natin, yung naranasan mo before, in the spiritual life, ha? Dodoblihin ni Lord. Maging yung mga bagay na ninasa mo, dinisire mo, ibibigay ni Lord. That is favor. God's glory and favor manifest in heaven. Let's take a look at letter C. Isaiah 61:2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, pakisabi nga, for behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people, but the Lord will arise over you. His glory will be seen upon you. So wala nang panahon ng kadiliman. Wala nang panahon ng pagsimangot. Nawala na. Wala nang panahon ng silipan. Wala nang panahon ng kuripot. No? Sabi, di ba? Napaka neto, classic na kwento. Sabi, yung isang mananampalataya, dapat daw, nakangiti agad si Tatay Ramon, dapat daw hindi boksingero. Pak! Diba? Dabi mo sa katabi, hindi ako boksingero. Karatista ako. Sabi mo, dali, karatista. Yung karakta, pak! No? Sa Lord, sa labas talagang orderin nyo yung gusto nyo, sagot ko, next. Pero pag sa Lord, sasabi, meron tayong contribution, mga kapatid. Ano ba naman yun? Nagkaka-allergy na naman. Ngangat. Hindi na naman, alam ko saan kukuhain yung 20 pesos. Sino nga yung bayani sa 20 pesos? Sige nga. Si Manuel Quezon, 1935 nang siya po. No? Actually, umiiyak na talaga siya. Sabi niya, lagi na lang ako yung nasa simbahan. Sabi niya, kinausap niya yung 500 tsaka 1,000. Magsimba naman kayo. No? Nag-uusap yung mga pera. Sabi niya, bakit hindi kayo nagsisimba? Sabi nung 1,000 tsaka 500, ikaw lang yung laging inaalay. Tama? So kapatid, when the glory of the Lord manifests in our lives, ibang klase yun. Then and only then, open heaven will manifest. Amen? Excited? Excited na kayo niyan. Number 3, condition to enjoy spiritual authority under the open heaven.
obedience. Yun lang. Pag-usaping pagsunod, dito na. Sabi ni Ate Jean nung bata-bata kami, Ate, bakit pag-usaping pagsunod ang hirap? Alala mo yan, Ate Jean, natutulog tayo sa bahay niyo nang may kulambu tayo. Tapos sasabihin sa amin, hagik-gikan kami ng hagik-gikan ni Jean. Sabi ng nanay Sally, ano ba? Anong oras na? Inoorasan kami, alas 11 na, matulog na kayo. Ano ba? Alas 2 na. Galit na si Nanay Sally, pag nag-CR yun, ang bigat na ng ano. Kami pala yung pinagdadabugan ni Nanay Sally, itong dalawang to. Tapos pag may gawain po, pag may event, anniversary, kantata, doon po ako nakikitulog sa kanila kasi marami kaming ginagawa. Tapos isusumbong niya kami kay Pastora at kay Pastor Eddie. Yan, yung dalawang yan. Hindi ako pinatulog. No, ano yung ganun kami ng ganun, basta gumagalaw yung kamay namin. Tapos pati yung bibig namin. Sabi niya, bakit pag-usaping pagsunod? Sino dito ang aamin may struggle tungkol sa pagsunod? Eh, ang sabi, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands, and then I am giving you today, the Lord your God, will set you on a high and above all the nations of the world. You will experience, sabihin mo nga, I will experience yung verse 2. Excited na kayo niyan? Mas malakas, 1, 2, 3. 1, 2, 3. I will experience all these blessings if you, sige nga, kausapin mo sarili mo, Luna, sumunod ka sa Diyos. Pwede ba nating utusan yung sarili natin? Kunyari, napapagod ka, natatamad ka magsimba, magbasa ng Biblia, manalangin. Kausapin mo sarili mo. Tapikin mo, huy. Hindi huy. May nag-chat. Uy, may nagpadala, may parcel ka. Bata sa amin, si Yeye, she's 5 or 6 years old that time. Pag may dumating, tatanungin niya ganito, kanino yan, kuya? Sasabihin nung nag-deliver. Kasunod na tanong, may bayad na yan? So pagbayad na, tatawagin niya. Lolo Daki, meron kang parcel. Bayad na po. Pag hindi pa, magtatawag yun. Pupunta yon, Lolo Noel, pero may hinabot, Lolo Noel, meron pong parcel si Ninang. Hindi pa bayad. No? Kailan mo tinapik yung sarili mo? Kailan mo ginising ang sarili mo? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gising! Gumising na tayo para sa pagsunod. Hindi gumigising lang tayo pag merong may parcel. Pag nag-chat, eto po pag may lakad maagang nagising, bakit tuwing linggo mabigat ang paa? Ba't kaya? Bakit tuwing linggo, tsaka ka tinatamad, tapos tuwing linggo, tsaka ka nag-i-struggle magpili ng damit? Sino yan, yung nag-i-struggle? 6 lang naman damit mo, huwag ka nang mahirapan. Ako, yung mga damit ko po nung dalaga pa ako di ba? At least hindi binata. Ha? Huwag kang mahirapan. Sabi ng mga matatanda, pag may gusto, pag ayaw, lalong maraming paraan, no? Kasi pumaparaan yan Kapatid, second, brother, advance ka po ng 2 days. Letter B muna. Holiness. For us to experience an open heaven as we walk in our spiritual authority, we have to live in holiness. Pakisabi nga, holiness. Diyan tayo. Sabi in Isaiah 59, 1 and 2, listen. Pakisabi nga, listen. Hindi yung listen. Yung kanta, alam mo no? Sorry po sa tono, baka mali. Sorry, han.
The Lord's arm is not too weak to save you, nor in his ears too deaf to hear your call. It's your sin that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. So sinasabi mo, okay naman ako, nagsisimba naman ako, pero bakit hindi ako maka-breakthrough? Kapatid, please, huwag nating maliitin ang salita at ang katotohanan ng kabanalan. Kabanalan is a personal thing. Kapag alam mo, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon, then and only then you are walking under holiness. Hindi pwede kasing nagtataas ang kamay. Sabi sa anak, si Ate Camille. Ayan, anak ko, pakiulit mo sa akin mamaya yung verse, nakalimutan ko eh. Di ba? And the angels cry. Sabi po, all the creations cry. You are lifted high, holy, holy forever. Ang bilis lang magtaas ng kamay. Paglabas kaya natin, kaya pa natin yung sinasabing, Lord, yung kabanalan mo, nais namin. O ayaw mo nung kantang yon. Pero itong kantang to, minamaliit. Loobin mo ang buhay ko'y maging. See? Anong katotohanan? Si Lord nais mamuhay, gustong maging buhay na buhay sa atin ang kabanalan. Hindi pwedeng physically sinasabi mo, Kristiyano ka, pero ang labi mo magaspang pa din. Ang tenga mo, mabilis sa chika. Alam mo ba, patay na si ganito. Kaya nasa ospital pa lang. Actually, palabas na, sabi ni Kuya Aye. Ha? Nakita mo lang naglalakad, buntis yan. Ang bilis mo sa chika, pero pag sinabing midweek service, na-allergy ka na naman. Ngangati ka na naman. Kapatid, please, kabanalan ang gusto ng Panginoon. Yung kasalanan, yun yung nagiging hadlang para hindi tayo marinig ng Diyos. Tapos sinasabi mo, open heaven, open heaven, open heaven. Sabi ng Lord, anak, mag-repent ka muna. Anak, bumalik ka na sa akin. Sabi ko, open heaven, open heaven. Lahat na ginawa mo. Nakakasampung tumba ka na. Pero hindi pa rin nagbabago. Kapatid, ayaw natin ng kasalanan, tama? Ayaw natin ng kasalanan, tama? Mamuhay tayo sa kabanalan. Prayer and faith. Matthew 18:18 and 19, I tell you the truth, whatever you forbid on earth shall be bound on heaven, whatsoever things you loose on earth shall be loosed in heaven. All you have to do is to stand in your faith. Lord, I believe. Hindi eh. Lord, naniniwala ako, mapapasa akin siya. Ngayon, kung ayaw mo siyang ibigay sa akin, ako nang bahala. Tama? Kapatid, please. Prayer and faith. Authority flows through a life aligned with God's will and spoken in faith. So what is the God's will? Holiness. Sinasabi natin, gusto natin nito, gusto ko ng ganyan, kapatid. Gusto hindi natin ang kabanalan. Hindi kasi pwedeng, tingnan niyo po ito puspos ka ng banal na espiritu, pero ikaw ay in the mind nagmumura pa din. In the mind madumi pa din. Tama? So no more compromise. Sabi mo nga sa katabi mo, no more compromise. Gusto natin ng bukas na langit, wag nang mag-compromise. Ang mali ay mali. Pakisabi, mali ay mali.
Tama ay tama. Pag pinilit mo yung mali, magkakatama ka talaga. Tapos sasabihin, no, kapag panahon ng revival, alam niyo po, naniniwala ako. Isang araw pinag-pray ko siya. Ipananalangin ko yun. Sabi ko, Lord, yung revival po ng 90s gusto naming maranasan. Kabataan. Gusto ng revival pero laging nagmumukmukum sa eto po, nag-iisa. Alam ko namang nag-iisa ka. Lagi na lang nagpapabebe. Eto po yung kuko ko na disgrasya. Kuko lang yun, te. Awa? Gusto mo ng breakthrough? Let's open our heart to God. Huwag ka nang magtatago ng kasalanan. Tandaan natin, hindi kailanman maitatago ang kasalanan sa Panginoon. Sa tao kaya kong magtago. Pero sa Diyos, bilangan ng buhok natin, alam eh. Last, living daily in open heaven and authority. Ayan, magtatapos na tayo. Una, walk in confidence. Pakisabi nga, walk in confidence. Maniwala ka na ang langit ay sumusuporta sa iyo. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, you got my back. I got you. Ano nga? Sorry. I got your back. Tayo nga tayong lahat. Okay, sabi mo, dali, tayo tayong lahat, dali. Sabi mo, dali, I got your back. Okay, sabi mo, I got your back. Sabi mo sa 5 katao, the heaven backs on you. Pakisabi, 5 katao, sabi mo, the heaven backs on you. Susuportahan ka ng langit. Imagine mo yan. Di ba? Di ba? Exercise dominion over fear, sickness, and oppression. Pakisabi nga, exercise dominion. Dominion is kapangyarihan. You have the power over fear, over sickness, and oppression. Sabihin nyo nga, Lord, thank you so much. Stay connected through prayer, worship, and word. Walang ibang connection sa Panginoon. Walang palakasan dito. Ninong Toto, pakipag-pray mo na lang ako. Tatay Ramon, pakipag-pray. Puro ka pakikipray. Pero ikaw, never ka nag-pray. Tama. Tapos sasabihin mo, gusto ko na po ng breakthrough. Ano daw? Hindi mo nga maisuko yung buhay mo. Expect supernatural results na ang dala po ay miracles, provisions, and breakthrough. Pakisabi nga, taas ang mga kamay kung naniniwala ka talaga, miracles, provision, breakthrough. Yeah? Pagbukas ang langit, we will enjoy it. It's not occasional. It's the believer's lifestyle. Lifestyle mo na magpuri, lifestyle mo magsimba, lifestyle mo ang magsalita ng katotohanan. Tama? Lifestyle natin manalangin. Kaya magiging lifestyle din ang himala, ang provisions, at ang breakthrough. Kapatid, may purpose ang breakthrough, Hindi lang yan basta personal. Tayo yung unang aayusin ni Lord para maging pagpapala ka sa iba. You are blessed to become a blessing to everyone. Pwede ba pakisabi sa katabi mo? You are blessed to become a blessing to everyone. Magugulat tayo. No? Si Kuya Marvin at si Ate Rochelle, kapag nakita na naglalakad, sabi niya, grabe itong mag-asawang to. Sa dami ng naranasan na problema, pagsubok, ngayon nakakangiti at nakakatayo para sa Panginoon.
Papagyamanin kayo ni Lord, Ate Rochelle at saka Kuya Marvin. Sige nga, malakas na palakpak. Gusto natin yan, tama? Sino gusto talaga ng breakthrough? Sabihin natin, Lord, gusto ko talaga. Hindi naman natin kakayanin yung buhay kung wala si Lord, tama? Pero only those who are desperate in God. Yung sinasabi mo, Lord, wala akong maipagmalaki. Ikaw lang talaga kailangan ko. Hindi, nagdadrama tayo sa tao, nagpaparinig tayo sa social media. Kapatid, kay Lord tayo ma-depress. Kay Lord tayo magkaroon ng talagang katotohanan na pagsasalita. Oh, welcome in this place. Welcome in our hearts. Come and have your way. God, meet us face to face. Oh, consuming fire. Move without restraints. Come on, say. Breathe on us, Spirit, come. Your heart's desire. We stand. Lord, enable us to stand in your presence. So we declare, we stand in the glory of the King, knowing that you're here. Thank you, Lord. And hope upon. Amazed by who you are, your presence makes us whole. Shall we say, breathe on us? Breathe on us, Spirit, come. Your heart's desire. Breathe on us, Spirit. Let your kingdom move. All our faith and hope and our great God. Let the heavens, hey,
ng bukas na langit. As we walk with our spiritual authority, come on, taas mo yung kamay mo. Tandaan mo, kapatid, this day forward, on this day forward, no more compromise. Ang tama ay tama sa Panginoon, ang mali ay mali sa Panginoon. Kung alam mong mali, balik ka na sa Lord. Kung alam mong mali ang pakikipagrelasyon na mayroon ka ngayon, putulin. Hindi relasyon lang, babae at lalaki, hindi lang po doon. Maging yung connection mo, baka mamaya meron ka pang inaalagaan, mga numero. Kaya putulin yung connection. Maging sa utang, Father, we break the yoke of debt. Yung utang, DEBT, Lord, we break the yoke. Pinuputol namin ang talikala ng utang sa pangalan ni Jesus. Come on, sige. Ano yung gusto mong sabihin sa Lord? Sa karabababa, habang bukas ang langit. Come on, makipag-usap ka sa Diyos. This is your time of breakthrough. This is your time of victory. Sa karabababa. Hanggang ngayon, nag-iisip ka pa rin, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Panginoon. At ang Diyos ay may nakalaan na pagpapala sa iyo. Talikuran. Ano mang mga ginagawa na hindi sang-ayon sa kalooban ng Lord, Lord, we lay it down to you. Bukas ang langit, kapatid. Tanggapin mo ngayon ang yakap ng Diyos. Tanggapin mo ngayon ang pagpapala ng Panginoon. Tanggapin mo ngayon, kapatid, ang breakthrough. Father, in the name of Jesus, we declare an open heaven right now. Lord, we declare in the name of Jesus, let there be open spiritual senses. Lord, I declare in the name of Jesus that we may be able to see vision. Come on, kung desire mo makakita ng vision, Lord, I declare spiritual eyes to be open. Rababababakaya, I declare the spiritual heart to be open. Magkaroon ng burden, magkaroon ng malalim na pagnanasa sa paglilingkod. Sa karabababa, kapatid, panahon mo na papala sa Panginoon. Sa karabababababa, sandarabababa. Come on, sige. Habang bukas, langit, itaas mo yung kamay mo sa Diyos. Lord, gusto ko lang maka-breakthrough. Ayoko nang mamuhay ng double standard. Come on, let the holiness of God right now. Rabababababakaya, shandarababababakaya. Come on, I declare, Father, your beautiful presence with beautiful holiness. Sakarababababasanda, let the kingdom, come on, let your kingdom of all our faith and hope and great God. Let the heavens open. Let your kingdom move. All our faith and hope and great God. Come on, declare it. Let the heavens open.
kamay ng kabataan. Come on, lahat ng kabataan. Tandaan nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Kapag naranasan ang bukas na langit ng mga kabataang to, mga kapatid, hindi na tayo mamumroblema. Bakit? Panatag tayo na kahit nasa labas sila ng tahanan natin, ayos ang ginagawa nila. Dahil nailagay sa puso nila ang salita ng Diyos. Pwede bang i-declare ng mga kabataan? Pwede bang i-declare? Pwede ba kabataan? Sige, habang nakataas ang kamay mo, ha? Let the heavens open. Let the heavens open. Lahat ng kabataan. Let your kingdom. Come on, come on, come on. Alam niyo po yung alam niyo po yung container van? Sino pong nakakaalam? Sa Cavite, sa Tagaytay, yung container van, ginagawa na po siyang bahay. Ayan, salamat po, may nakakaunawa. I see in the spirit that there is sa Karabashande, may nagbubukas po ng container van. Pero pagpasok niya, lahat ng nasa loob, kumpleto. Lahat, kapag binuksan mo, kapatid, kapag bukas ang langit, no, I see some of the color ng container van. Some are white and some are gold. Kapatid, please, makibukas ka. Raba shanda rababa. Sige, lahat ng kabata, taas ang kamay. The Lord has a beautiful plan for you. Do not compromise, youth. Young adult, do not compromise. Come on, come on. Come on. Pwede ba malakas na boses ng mga kabataan? Let the heavens open. Lord, I declare sa buhay ng mga kabataang ito, ang bukas na langit ay kanilang maranasan. Let there be protection. Let there be divine favor. Let there be a beautiful will. Sa karabababa, I declare Jeremiah 29:11 sa lahat ng mga kabataan. Lahat ng kababaihan, let the heavens open. Lahat ng taas mo yung kamay mo kung ikaw ay isang babae na ginagamit ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Come on, lahat, let the heavens. Father, in one accord. This time, lahat ng kalalakihan, I declare the open heaven sa lahat ng kalalakihan. Sa karabababababababa. Hey! You have the authority. Lahat ng kalalakihan. Sa karadalan has back on you.
pwede bang simulan mong pasalamatan ng Diyos? Sige, habang nakataas ang kamay mo, pasalamatan mo ang Diyos sa kanyang ginawa sa ating buhay, sa kanyang mga gagawin pa. So, karabababababababa Sunday. Rokorobo shanda rabababababa kaya. Koro shanda rabababababa. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, we're so thankful. Habang nakataas ang aming mga kamay, walang mapagsidlan ang kagalakan po sa aming mga puso. Hindi man kami karapat-dapat, pero pinapahintulutan mo kami na maranasan ng bukas na langit. This time, Father, we declared, Thou hast said in your word, lahat ng talian namin dito sa lupa ay tatalian sa langit. Lahat ng pakawalan namin dito sa lupa ay pakakawalan sa langit. Father, in the name of Jesus, tinatalian namin ang anumang espiritu ng karamdaman, kahirapan. Lord, utang, we bind it in the name of Jesus. Lord, maging po unproductive. Lord, we rebuke it in the name of Jesus. And Lord, let loose of your provision. Let loose of your kingdom. Let loose of your healing. Let loose of your love upon us. Sakarabababababasade. Hey! Lord, salamat. Thank you for your goodness. This is our prayer in Jesus' name. Come on, declare it. Hey! Pwede ba sabay-sabay pumalakpak? Sabi, Lord, you are God. Hey! Kung alam mo, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Come on! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Hey! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Pwede ba masamahan ang sayaw, people? People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hey! Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hey, say, hallelujah, hallelujah, we worship you. Say, for who you are. You are good. Wow, praise the Lord. So pwede po bang umikot ka? Sabi mo sa katabi mo, Lord, you are good and your mercy endure. Come on, sige. Sabi mo, kapatid, mabuti ang Diyos. Lord, you are good and your mercy endure forever. Say, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Hey, hey. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Pwede ba? Sabay-sabay, we worship. Hey, hey, hey. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For
buhay ng double standard. Isa lang ang standard natin, kabanalan ng Panginoon. Gusto mong yumaman? Huwag kang maghanap ng Bombay. Ha? May pangangailangan ka? Hindi sa Bombay. Sino pong hahanapin? Father, in the name of Jesus, we thank you. Every day, meron kang ginagawa sa buhay namin. Hayaan mo. Lagi ikaw yung nagpaparanas sa amin ng iyong kabutihan. Lagi ikaw nagpaparanas ng iyong pag-ibig sa amin. Ngayon, O Diyos, maraming salamat. Pwede ba nating iparanas sa Lord yung pagmamahal natin? We'll sing. And I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Sige, paranas mo sa Lord yung pag-ibig mo, yung pagsamba natin. Oh, take joy, my precious King, in what you hear. Let it be your sweet, sweet sound in your ears. Pwede ba lambingin mo ang Diyos? I love you, Lord, and I lift my voice. Thank you, Dad. To worship you, oh my soul. Come on, we command our soul to praise the name of Jesus. We command our soul to take joy, to take delight in our God, our King, our Savior. Let it be your sweet, sweet sound. Let it be your sweet, sweet sound. Let it be your sweet, sweet sound in your ear. Thank you, wonderful Lord. Sa karabababa, come on, mas malakas na palakpak. Hallelujah! Come on, come on, you can do better than that. Sa karababa, come on, let's worship Him. Let us adore Him. Oh, we bless you, God. Be glorified, be lifted up, be magnified, Holy God, our Savior. Father, to you all the glory, all the honor, and the matchless name of Jesus. Amen and amen. Woo! Pwede ba bago ka umupo sa iyong kaliwa, sa kanan, sa harapan, sa likod, bumati ka, kapatid?